matulugan. Maraming salamat po Lord sa ibinabalik ko po sa iyo ang kapugian at pasasalamat po Lord God sa pangalan ni Jesus. Balik ko po sa iyo si Suring. Maraming salamat po, Ogali. Manuel, Ogali. So tonight, tungo tayo sa chapter 8 sa ating lesson on leadership. Express your passion. So this is the title of tonight's episode. Express your passion. Because passion comes from inspiration and is a vital catalyst for leadership. So dito nanggagaling ang passion sa tinatawag nating inspiration, na siya namang napakahalagang agent for leadership. So dito pala nagsisimula yung ating leadership. From passion, from inspiration, and becomes a catalyst or agents for leadership. We have seen that a catalyst is an agent that provokes or speeds significant change or action. Ito yung mga pinakamahalagang mga elemento ukol sa leadership. And like Michelangelo was involved in painting the Sistine Chapel that he went for weeks without changing his clothes, stopping only to get something to eat or to take a brief period to sleep. Ibang klase, no? Nung pinipinta ni Michelangelo yung Sistine Chapel, yung ceiling, because of his passion, he went for weeks. Hindi siya nagpapalit ng damit. Tumitigil lamang siya para makakain at makatulog. Natapos noon, balik na naman siya. So that is a passion for purpose. So life with purpose provides the fuel for passion, persistence, and perseverance. Kapag natumbok na natin yung ating purpose, it provides the fuel for passion, persistence, and perseverance. So, ang ganda, no? So when a leader is passionate about his purpose and vision, he does not need others to motivate him to work. Pag ang leader ay very passionate sa kanyang layunin at sa kanyang purpose o vision, hindi niya kailangan yung mga tao na motivate siya para lang magtrabaho. Because he is his own motivation. Siya na mismo ang kanyang ang sarili niyang motivation. He is a self-starter. Walang tumutulak sa kanya para magtrabaho. Kusang nagtatrabaho lamang siya. He has a drive to work out the details of his vision plan. Meron siyang drive para gawin ang mga detalye ng kanyang vision. His passion directs the management of his time, his resources, his priorities. Itong passion niya
nagdidirekta ng kanyang management of his time, management of his resources, and management of his priorities. He organizes his life to be able to fulfill his vision and is frustrated when he is unable to work toward it. So ito yung mga tao na kapag very clear na sa atin yung ating vision, dadaloy na lang yan. Yung trabaho ay ano lang, spontaneously flowing. Na hindi na kailangan ng itutulak tayo ng ibang tao. Tulad ng sinabi ng Ecclesiastes 9 verse 10, whatever your hand finds to do it with all your might. Kung ano man ang makikita ng iyong kamay na gagawin mo yun ang buong kalakasan. Kaya ang tanong, do you have a vision that gives you a wholehearted motivation for living? And so kailangan talaga ang vision. Pero ang tanong, meron ba tayong vision? Na kung saan magbibigay sa atin ng buong puso para ating isa sa buhay at isa sa gawa. One sign that you have come to understand your true purpose is that you possess a passions that motivates you. Isa sa mga palatandaan na naunawaan natin ang ating tunay na layunin is that we possess a passion that motivates us. Meron talaga tayong passion. Dahil bakit? Passion energizes. Ang ating passion, ibibigay sa atin ng kalakasan. Someone who is doing what he was born to do is an excitement. Wala, tingnan mo yung mga isda kapag nasa legal environment sila. Masaya sila. No? Mga ibon na nasa legal environment, talagang umaawit, masaya. Ganon dapat ang tao. Ang dahilan kung bakit ang tao ay malungkot, kasi ayon sa ating pinag-aralan noong Miyerkules, man became successful in a wrong assignment. Tulad ng mag-asawang medical doctors, pinilhan nila ng bahay ang kanilang anak, sariling sasakyan. Everything he needed in school was provided. Nag-aaral na lang siya. Hanggat sa nakatapos siya ng kursong medical doctor. Pero ang totoo, hindi siya masaya kasi yung kurso na pinag-aralan niya ay hindi siya nagpili. Kaya nung dumating na sa punto na i-celebrate na sila at hinihintay ng kanyang mga magulang magsalita at ng mga kababayan niyang magsalita, ang medical doctor na licensed. Ang pambungat niya sinabi, I'm very sorry, Dad. I'm very sorry, Ma'am. Tinupad ko na ang iyong kagustuhan. Ayan, magiging medical doctor na ako. Sabi niya, I do not want to become a medical doctor. I want to be a musician. Kaya nang lugmok sila, bigla na lang tumigil ang celebration at umuwi silang lahat. Dahil bakit? Hindi man yun ang kanyang passion. So, nag-musician siya. Madali lang niyang ginawa dahil yun yung passion niya. At masayang-masaya siya. Because
kung ano man yung ginagawa natin, does not define who we are. Because we are defined by our purpose, okay? Our true purpose. Tulad ng upuan. Ang upuan ay design para upuan. Hindi design para diyan ka matulog. Subukan mong matulog diyan sa upuan. You are not convenient and comfortable because you use it not in accordance to its purpose. So, tulad dito ngayon, ang ginagawa natin, talagang this is really my passion because this is my vision to change the landscape of education in the context of religion. Kasi bakit? Ang training kasi natin sa religious is yung mag-MC lang, mag leader, mag-musician, mangaral, mag-Sunday school. Yun lang. That is only in the context of religion, in the context of the four corners of the building. So kung tingnan natin ang ating purpose, in a kingdom context, we're supposed to rule the earth in a particular field of interest. Bawat isa sa atin may magkakaiba't ibang interest. So, yung iba ay nandoon sila sa academe, nagtuturo, patayo ng mga school. Iba naman doon sa business economy. A portion of the whole. Iba naman doon sila sa government. Like Joseph. He was the prime minister of the kingdom of Egypt. And he was tasked to hold the executive cabinet portfolios like banking and finance, central bank, like business economy, including judiciary, including legislative, kingdom kasi yan. So yung social works, lahat-lahat na. So Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, ganun din. They're working in government, particularly in academia, most particularly in science and technology. So, kaya, sa vision na binigay ng Diyos sa atin, our training is to awaken our kingdom consciousness. That God will use us. The mission statement of this institute is that to raise up ambassadors by rebuilding, recreating,
growing, developing leaders and send them to the marketplace. Ano yung marketplace? Kung saan ka nagtatrabaho bilang empleyado, kung saan ka nagnegosyo bilang corporate owner, yun yung marketplace mo. So automatic ka na leader doon na hindi na kailangan, no, nagagastor ka ng maraming pera because yung mga tao nandoon, kilalang kilala mo. So you start sharing the gospel of the kingdom in the marketplace. Yun yung gusto nating mangyari. Gusto dahan-dahan kung i-explain sa lahat. So like Joseph, he was a Jew, but used by God in foreign country, foreign land. Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego were Jewish people used by God in foreign land. The marketplace is government in academia, science, and technology. Marami yan, from the Old Testament to the New Testament. So yun yung ating marketplace. Like Ma'am Weng, she's in hotel industry, in tourism, most particularly. So God will use you in the particular marketplace. Religion kasi, i-convert yung tao, dalhin doon sa church building. So, sa kingdom, hindi. You will go to the place where in the marketplace and bring the influence of the kingdom of God. Kasi all the previous empires before the very model wait that the Lord was waiting, the kingdom of Rome. Lahat sa kanila, after they invaded the place, a country, gawin nilang bihag yung mga tao. At kukunin ang lahat ng resources, hahakutin doon sa kanilang home country. Pero nung dumating ang Rome patterns their government, their kingdom, to the kingdom of God. Pinupuntahan lamang nila yung mga lugar at ini-influensyahan yung mga tao, making all places like Rome. And that is pattern to the kingdom of God. Making people like Rome, Romans. Making all the places like Rome. So it is exactly patterns to the kingdom of God. That God, through us, is making earth like heaven and making people like God. At yung resources ay hindi hinahakot doon sa langit, kundi ang lahat ng ating pangailangan ay galing doon sa langit, binubuhos dito sa lupa. Yun yung kingdom. Diba? And that's all, kapag may face-to-face tayo na presentation, gagamit tayo ng whiteboard. Ito yung gusto ko matutumbok nating lahat. Pero dahan-dahan lang kasi ang ating body clock, ang ating belief system ay talagang thousands of years dito na sa ating isipan, nasa belief system na natin. So that's why
pinag-aralan natin tong leadership because there is really a vacuum of leadership. So, ang address natin sa lahat, you are all great leaders. Kailangan magising yung ating kingdom consciousness. So, yun. Passion energizes. So, yung taong may vision, they can't sit still until they have made progress toward them. So, here is an indication of whether or not you are pursuing your true purpose. If you are able to eliminate what you're doing and still be happy, that you're not passionate about it. The leader's energy also gives him consistency. Imagine ngayon, since we started from 2020, sa 2025 na tayo ngayon. So, 5 years na. Kailangan ng consistency. Nung naumpisan ko ng unawaan ng kingdom, talagang hindi mo na kakayanin na yung old belief system ng religion. Tinan mo yung yung estudyante nating first year sa araw ng Miyerkules, yung si Sir Rolly Pulusan. Teacher yun ng seminary na isang university. Yun, pare. Wala talaga siyang resistance. May further explanation pa siya kung ano ang kingdom. Talagang naunawaan niya. Bihira lang kasi yan sa may ganong mga edad na 50 plus na yon. Kaya sa panahon ni Jesus Christ, ang bilang kostumbre ng mga Hudyo, nag-umpisa sila sa kanilang public ministry sa edad na 30. And according to customs, to their culture, ang mga estudyante ay hindi mas matanda pa kaysa kanilang teacher. So therefore, dahil Jesus Christ is 30 years old, mas younger pa sa kanya yung kanyang mga estudyante. Bakit ganun? Kasi sila yung mga estudyante, sila yung wala pang mga viruses of religious bacteria. No? Di tulad ng may mga PhD sa mga prestigious universities like Pharisees, Sadducees, scribes. Kaya very intensified ang resistance. Pero sa kanila hindi. Maging sa business, ganun din. Kung mag-mentor ka ng mga new fights, kailangan yung mga bata pa. Kaya tingnan mo. Dito, ang nag-survive talaga na kahit may edad na, iilan lang. Pero karamihan dito ay mga bata. Kasi yun yung pattern ng ginawa ng ating Panginoon. Kasi pero yung si Sir Rolly Pulusan ng Miyerkules, maalala nyo, very obvious. He had really a very clear understanding of the presentation of the kingdom. Kaya minsan ipahuli ko siya kasi sometimes he will summarize everything. So, again, the leader's energy also gives him consistency. Kailangan itong consistency. Hindi mo kasi maintindihan sa isang season lamang ang kingdom. Marami kasing nagkukot-kot ng kingdom, hindi naman talaga nila may explain. Naging ako, tinutukan natin to, pero the more na mag-aral tayo, the more na nakikita ko na ang pupunti pa lang talaga ang aking alam sa kingdom.
Mas lalo na yung nagbasa ng random na pagbabasa. Tinignan ko yung word random, pinataka na yan sa Bisaya. Basta lang ka, maka-memorize. Sinabi ng Panginoon, seek, ibig sabihin, to search, to go deeper, to ponder, to understand. Di lang dahil makapagbasa, okay na. We need to have this what we call royal revelation. So, a leader doesn't stop working because of boredom or the myriad distractions he encounters daily. So, ang isang leader, hindi siya tumitigil dahil siya nabuboard sa maraming mga distractions na araw-araw niya may encounter. Sometimes, he even has to remind himself to eat or sleep. Kailangan naman din minsan na i-remind niya ang kanyang sarili na kailangan siyang matulog, kailangan siyang kumain. Ako, malaking adjustment na ginawa ko. Kasi una, naapektuhan yung pagkain ko, maging ang pagkatulog ko. Kasi yung pagkatulog ko, araw na. So, parang night shift ako palagi. Because we spend much of our time studying. Leader wants to be doing what he's doing. Working on his vision doesn't deplete his energy but only seems to fuel it. Instead na mawala yung ating energy, pero hindi, parang nag-refuel tayo palagi. So, kailangan talaga nating mag-focus. Kasi, take note of this. You are taking, like for example, you are enrolling an engineering course. Lagyan natin civil engineering. Umaattend ka nga ng klase, pero doon ka man umaattend sa nursing classes. Ano ba yan? So, ganito rin. We are taking kingdom theology, pero kung mas marami pa ang time na ginugugol natin, makikinig doon sa mga pasinggit-singgit na mga religious circus preaching, mas lalong lalayo tayo. Hindi natin maintindihan, ma-mix up tayo. Diba? Kailangan natin, i-focus natin ito pag-aaral. Kasi kahit tayo na tutok tayo, pero the more we go deeper, the more na nakikita natin ang ating sarili against the huge information about kingdom, ay ang kukunti palang ang ating na nalaman at na uunawaan. Kasi hindi lang natin malaman, kailangan maunawaan natin. Now, again, another thing is that passion renews. Ang passion natin ay renew. Passion not only motivates and energizes, but it also renews the whole person. So, ang passion hindi lamang siya nag-motivate at nag-energize sa atin, pero binabago niya ang ating buong pagkatao. It satisfies the spirit because the person is fulfilling the purpose of his creator and is doing what he was meant to do. Passion refreshes the soul because pursuing purpose and vision brings interest in life and hope for the future. Passion also often reinvigorates the body, giving people the energy they never knew they had, relieving stress and tension, and sometimes even lessening or alleviating
other physical symptoms. Ang ganda. No? Pagka meron tayong passion. Then another point is that passion fortifies. Fortifies. Ibig sabihin, uh, it gives protection. Nagpapatibay. No? Passion causes people to keep going regardless of obstacles because they are focused on fulfilling their purposes. In this way, it gives them both persistence and resilience. Kapag ang tao may passion, porsigido siya, at ano siya, Bisaya pa papailubon. New Gingrich said, perseverance is the hard work you do after you get tired of doing the hard work you already did. Ang perseverance daw ay hard work na ating ginagawa matapos tayong napagod sa ating mga hard work na atin ang ginagawa. Kaya sabi niya, persistence, resilience, and perseverance are essential because opposition and setbacks are part of the process of fulfilling vision. Kailangan itong mga elementong ito, yung persistence, resilience, perseverance, dahil meron tayong mga opposition at setbacks along the way. Moreover, these qualities are especially needed when a leader experiences failure. Passion for purpose steers him to get back up and keep moving toward his vision. So yun yung kagandahan, meron tayong vision and meron tayong passion. Dahil minsan, mapapagod man tayo. Pero bagamat napapagod tayo, tulad natin sinabi kagabi, na kung ikay nadapa, pero bumangon ka hanggang 7 beses ayon pa kay King David. Kung ilang beses ka na nadapa, ganun din. Kadaming beses ka babangon. So, yan, kailangan lang talaga natin ang tinatawag na passion. Then, another thing is, passion is unconquerable force. Ang passion ay hindi siya ba yun, matatalo. Sa Bisaya pa, di siya mapildi. Ang passion ay isang puwersa, isang power na hindi ka talaga matitinag. Passion is a desire that is greater than opposition and stronger than death. Ibang klase. Ang passion daw ay isang desire na mas mahigit pa sa opposition at mas malakas pa kaysa kamatayan. This idea is expressed in the Song of Solomon, also known as Song of Songs, also known as the Song of Solomon. Sabi niya, love is as strong as death. Ang pag-ibig ay kasing lakas ng kamatayan. It burns like blazing fire. Ito'y nasusunog tulad ng nag-aapoy na apoy. Like a mighty flame. Ayon pa kay Solomon, many waters cannot quench love. Ang malaking tubig ay hindi nakakapigil sa pag-ibig. Yun ang passion. Rivers cannot wash it away. Maging ang mga sapa ay hindi niya maaanod ang passion. So if one were to give all the wealth of his house for love,
it would be utterly scorned. Yung sabi ni King Solomon. So it was passion that led Florence Nightingale to discard her personal opportunities in order to bring comfort to the sick and wounded on and off the battlefield. Kung tingnan mo to sa Google, ito si Florence Nightingale, isa itong nurse. No? Kung magkuha ka ng kursong nurse, ma-encounter mo itong si Florence Nightingale na siya yung kinakalimutan niya ang kanyang personal opportunities. So he magnifies the ministry of nursing to comfort the sick, the wounded on and off the battlefield. So sa kalaunay, binigyan siya ng award, nagpatayo ng malaking nursing school doon sa Europe dahil sa passion ni Florence Nightingale. Maging itong si Theologian Dietrich Bonhoeffer joined the German resistance during World War II and gave up his life to free his country from Hitler and Nazism. So isa tong theologian, no? Itong si Dietrich Bonhoeffer. Pinatay ito. Dahil sa kanyang pinaglaban niya ang mga biktima ng Holocaust na pinapapatay ni Hitler during that time. So, ito'y binilanggo nila, hanggang sa sintensyahan ng kamatayan. Pero binabaliwala niya yun because of his passion. So we see that passion for purpose is stronger than death when a person's vision is captured and carried on by others after he dies. So ang passion ay para sa layunin mas malakas pa kaysa kamatayan. So it was passion that motivated Mother Teresa to resign from her teaching job and devote her life to helping the poor and outcast. Tingnan mo yun si Mother Teresa sa India, a high school teacher. Araw-araw, nadadaanan, nakikita niya yung mga patay na tao, mga taong gutom, mga kabataan. Talagang durog na durog ang kanyang puso, nakikita ang mga igsinang yun. Hanggat sa dumating siya sa point, sabi niya, nag-tender siya ng resignation at hiningi niya ang kanyang last na cheque. Sabi niya, I will resign. Kaya takang-taka yung kanyang principal, ba't mo ito ginawa? Na meron akong gustong gawin. Anong sabi ng principal, ano yun? Pagkakainan ko yung mga gutom. Sabi naman ng principal niya, hindi mo ba nakita? Sobrang dami ng mga tao na gutom. Sabi niya, paano yung pagkakainin? Sobrang dami noon. Sabi niya, mag-umpisa ako sa isa. So that is passion. So ano nangyari? Wala naman siyang kapital. Yung last na chiki lang naman niya. So umpisa nga siya sa isa. Pero ang daming foundation na ginawa para sa kanya, may mga umabot siya roon sa United Nations, nag-speak siya, binigyan siya ng award dahil doon. Kasi hindi niya makayanang tingnan yung mga taong gutom. Pinapatay yung iba. Sabi niya, mag-umpisa ako sa isa. Kaya natupad niya. So today,
her legacy and work continue to in the lives of those she has inspired. Now, the greatest example of a passionate purpose greater than death is Jesus Christ. Kaya nung Jesus Christ ay pinagbabantaang patayin, hindi nila alam, hindi sa kanilang kaalaman na siya pumunta rito para mamatay. Dahil yun yung legal remedy sa kasalanan ng mga tao na kailangan siyang mamatay. Dahil siya ang ating abogado, we are charged guilty by what we call treason. Tayo yung lahat guilty of that criminal case, treason, high treason. So siya ang ating naging abogado. At maliban na siya ay naging abogado, kailangan natin ng ransom. Siya mismo ang naging ransom. Ibang klase. Siya pa ang abogado, siya pa ang piyansa ng kanyang sariling buhay. Kaya tuwang-tuwa si Satanas na namatay si Jesus Christ. Hindi alam ni Satanas na kamatayan ni Jesus Christ, yun yung legal na remedy, payment ng ating kasalanan. Sa huli, dahil bugo man kasi itong si Satanas, nagsisisi siya bakit pinatay si Jesus Christ. Hindi naman niya kasi di man niya hindi ko Bisaya pa, di man niya maapsan ang nanguna sa Ginoo. Kaya sisi siya ba't pinatay si Jesus Christ. So, yun ang ginawa ng Panginoon. Kaya hindi mo siya pwedeng pagbabantaan ng kamatayan. Kasi He came for that purpose to die for a legal remedy, payment of our criminal offense. So, sabi niya, greater love than has no one than this, that He laid down His life for His friends. So the power of His life, death, and resurrection changed the course of history, reconciled untold numbers of people to the Creator, and give humanity eternal hope for the future. Okay, so dyan na lang muna ang ating presentation sa gabi nito. Bigay ko kay Ma'am Wing to help us facilitate the insights on tonight's episode. Ma'am Wing, take it over. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Nick. Once again, classmates, good evening. It's a very, very encouraging lecture tonight. Chapter 8, Leadership, Express Your Passion. Amen. And passion comes from inspiration. Praise God. So, anyone who is ready with insight, okay po, Ma'am Dolores. Okay. Anyone? So maybe we can start with Sir Thomas, Pastor Thomas. Amen. Ready ka po? Praise God. Amen. Ano po ba? Salamat, Sir Nick. Salamat, Manuel. Medyo na-late ako. Medyo salamat sa Panginoon. Salamat na medyo naayos yung signal. Praise God. Ito po ako sa yung naabutan ko yung narinig ko yung focus. Hallelujah. Napakaganda po ng lecture na kailangan talaga na yung ating sa ating mga passion talaga nakapokus tayo. Praise God. Dahil yun po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan din, nagtuturo, nagbibigay ng daan
para makita natin. Praise God, hallelujah. Na kasi kailangan yung focus natin doon sa mga mabubuting bagay. Dahil kung gaya po na binanggit na mga tao nagbigay ng tawag dito aral sa atin yung mga ginawa nila at talagang dahil nakita nila yung kahirapan ng mga taong nakita nila, talagang nag-focus sila na makatulong. Praise God. At makapag-contribute. Ganun din po sa atin na sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan. Kailangan natin na tutukan natin kasi kung hindi tayo nakatutok, hindi tayo nakapokus, minsan nami-misinterpret natin. Praise God, nakakapag-misinterpret na. Pero kung alam na natin, gaya ng salamat itong mga pinag-aaralan natin dahil sa mga dumaan na panahon, talagang tinuruan tayo na sa pagiging leader, yun yung tinuturo sa atin. Praise God, yun yung naibibigay sa atin na talagang nagagamit natin na kasi kung hindi tayo nakapokus, madali lang tayong sumurrender, madali lang tayong give up. Pero kung nakapokus na tayo, nakikita natin yung mga bagay-bagay na nagiging daan para tayo maging malakas. Siguro hanggang doon lang po. Mamay, salamat. Sir Nick, salamat. God bless. Salamat. Amen. Balik ko po sa Amen. inyo. Salamat, Sir Thomas. Praise the Lord. Brother Ardel. Brother Ardel. Sige, si Pastor Junjun na lang po. Praise God. Si Pastor Erwin. Andyan ka po. Yes, ma'am. Sige. Pastor Praise the Jun, Lord. sige po. Klaro, ma'am. Apo. Okay, salamat Sir Nick. Salamat mga classmate sa pinag-aralan natin sa gabing ito about express your passion. So, napakaganda po kapag talagang may passion tayo kasi doon natin inilahad ang ating kaligayahan, no? Pag yung passion mo ay built-in talaga sa'yo, ayun talaga yung buhay mo. So, kumbaga, mabuhi man o matay, rain or shine, kaya talagang happy ka kapag ginawa mo yung bagay na talagang passion mo. So hindi yun nagmamatter ng hindi yun kanang kumbaga wala ka nag-apas ba sa kanang imo da mahatag nimo ang pinaka the best nga murag lalom kay ni siya para sa ko mga igsoon nga wala ka dagdali, wala pug kaingon nga nagpakitang tao kung dili mo gyud imong karakter, mo gyud imong passion nga imo yung gibuhos ang imong pagbati, imong time. Nya dili pug ka atong gingon ni Sir Nick na no need nang suguon pa ka nga mo ni buhata. So kinaiya gyud nimo nga napod bitay time nga napoy time nga murag ganahan ka manglimpyo, napoy time nga ganahan ka makigdahigda, murag kumbaga imo lang giagad ang imong pagbati ba. Pero kung imo yung passion nga kinaiya gyud nimo nga mo gyud na bisag ulan og init imo gyud nang trabahoon kay mo man gyud na imong passion. So aside pa gyud ang mga igsoon, mga anak pa gyud sa Ginoo nga kung unsa man atong buhaton nato diha sa gugma, unsa man atong passion.
sa ako lang side mga igsoon, no, ako lang yung kumbaga testimony nga kini laging wala gyud ta kahuman og eskwela, daghang kay tag skills kaysa nakahuman og eskwela. So bisa kung sa atong trabaho, bisa kung sa akong sudlan nga trabaho, ako lang yung kanang i-enjoy ang akong kaugalingon kay nakabalo man ko nga ang atong pagpanarbaho dili lang nagpakita ang gilas ta sa atong amo, kung dili ang atong pagpanarbaho mga igsoon atong gidedicate dili lang sa tao kung dili sa Ginoo nga honest ta sa tanang panahon unsa man natong trabaho bisag asa ta ibutang kay mga anak ta sa Ginoo ipakita nato mga igsoon nga naata sa gingharian sa Ginoo, doon natay pagkamatarong, doon ay peace and joy in the Holy Ghost. So salamat kay Sir Nick, salamat sa lesson o God bless kanatong tanan. Kung ibalik si mo mamuing. Thank you. Salamat po. Sir Junjun, thank you so much. Amen. Si Pastor Erwin, andyan ka po? Yes, Ma'am Weng, Amen. Good mayong gabi, evening. Ma'am Weng. Pastor Nick, mayong gabi po sa tanan niya mga kaigsuonan. Mayong gabi sa tanan. So, salamat Pastor Nick sa pagtudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo. Sa passion naton nga ano man ang aton nga ginatinguha nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi sa trabaho man, sa atong pagpamuhat sa adlaw-adlaw nga gi-design sa Ginoo sa aton mahitungod sa iyang katuyuan sa aton nga kinabuhi. Masabtan naton ang aton nga purpose. So sa passion sa maniini nga wala gid bisan kinsa nga makapugong sa passion kung mauna ang imo nga gitinguha, mauna ang imong gi-desire, mao ni ang aton nga pangandoy. Walay bisan kinsa nga makapugong niana bisan pa ang kamatayon o sama sa mga example ni Pastor Nick o isa pod sa akong naobserbaran sa mga pagtudlo. Salamat Pastor Nick sa imong passion nga sa kanunay nga sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo nga wala ka ni undang, wala ka ni surrender, luyo sa mga ups and down, sa mga anuman nga mga pagsulay. So ang imong nga passion, ang imong tinguha nga makashare sa pulong sa Ginoo nga makahatag kanamo sing pagsabot, pag-intindi nga masabtan namon ang gingharian sa Ginoo, ikinabuhi namon ang gingharian sa Ginoo, kag ma-share pod namon sa uban ang passion o mga desire nga may kalambigitan diha sa gingharian sa Dios nga wala bisan kinsa nga makapahunong niini, makapawala niini apan matuman kini diha sa amon diri sa amo nga mohatag kini kanamo sa bisan pa man sang kalipay o kalinaw sa amon mga trabaho sa ministry. Makahatag kini kanamo sang dugang pang kalig-on o courage nga ining passion nga gihatag sa Ginoo nga sa pagtabang sa uban sa mga kabos. Mauna nga sa Biblia daghan gid kaayo nga mga tawo nga na-fail sila sa panahon sa earthly ministry sa Ginoo nga wala gid nila matungkad ang gusto sa Ginoo, sama sa usa ka batan-on nga dato nga wala siya passion ngadto sa mga kabos og nitalikod siya pag-ingon sa Ginoo nga ihatag sa mga kabos ang imong mga kabtangan, nitalikod siya kay wala man siya passion. Ingon sa Ginoo mas malisod sa pagsulod sa tawong dato sa gingharian kaysa kamilyo mosulod sa buho o bangag sang dagom. So may aduna po'y sambingay sa Ginoo diha nga may mga tawo nga nagtipon sa iyang mga bahandi, gipaguba niya ang iyang gamay nga payag ug iyang gipadak-an ug ang tanan niyang abot iya gitapok og nag-ingon siyang kaugalingon, maglipay ka o kalag ko kay daghan na ang imong abot.
So ingon sa Ginoo karong gabi wa na kwaon ta kadayon. Sino pa makapanubli sa imong mga pagkabutang. So ang passion nga gusto sa Ginoo, ang pagtabang, ang pag-share, ang pagtudlo, ang pag-guide, ang pag-train sa ang mga desire nga anak naton nga maanaa usab sa uban. So kung wala kita sa sina nga passion, so din na naton matuman ang purpose sa Ginoo. So sa sini nga mga pagtudlo medyo lalom gid siya nga pagsabot mahitungod sa passion, pero salamat nga sa gihapon bisan paano may masabtan naton ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi nganong nag-exist kita diri to serve God and to serve people. So daghang salamat Pastor Nick. Akon ibalik ang panahon, Mamuing. God bless po. Amen. Amen. Salamat, Pastor Erwin. Praise the Lord. Amen. Si Pastor Ardel po, ready ka na po dyan? Amen. Kung wala pa, praise the Lord. Pastor Bernabe, Pastor Ben. Amen, Ma'am Weng, magandang gabi. Apo. Salamat, Sir Nick, sa napakagandang lesson ngayong gabi. Late, you're late yun. O gang akong naabtan, may tungod sa passion, no? So, akong nasabtan sa about passion, bitaw, no? Klaro na kayo na hindi mong sample nga ang upuan ginawa para upuan. So, hindi pwede higdaan kay kung higdaan, makuko imong likod. Piskad, kumbaga. Or manakit imong kalawasan kay hindi makakahigda. Kumbaga, kung ang katuyuan nato nga mulakaw, sini nga kalibutan. O kung dito ta sa dagat mulakaw, di pwede kay mulangoy man to dito So mulakaw man ta. Nya ang dagat di man pwede lakwan. Nya og moadto ta nya di ta kabalo mulangoy, lumos ang abuton. Magano. O kung ang passion, kumbaga sa trabaho, example sa nauna, nga kung na nga to ang trabaho nga unsay trabaho nato para sa kuha, sa trabaho daghan kaayo nga kanang wala na ko nakatuni. So kaya nga kung passion kay trabahante man sa trabaho, so kailangan ako tunan ang ginatawag nga kadaiya nga trabaho para pagkahuman sa trabaho nga gihatag sa kuha, kung baga ang gihatag sa kuha nga trabaho kay mamanday nya kung nahuman nga akong bandayon og panday lang ko, so diara matapos. Kumbaga diara matapos ang ako ang trabaho kay human naman. Ya another ang trabahoon na po diha kay baga pintor na po. Kay mao man gid na mauhi. Tile seater, kumbaga finishing na tanan. Kung wala ko nakat-on sa pintor, so wala ko nakat-on sa mga finishing, panday ra man ako nakat-onan, so wala na diha ra taman. So kay ang fashion nako kay motrabaho man jud, diha naman jud ko. So kailangan ako nga tun-an kumbaga ang kadaiya nga trabaho nga diha. So sa ka-building. Kumbaga mamintura. So kailangan ako nga tun-an na kay para pag dili matapos ang akong trabaho.
Kumbaga, kaya nga to ang trabaho kay dili man nga, kumbaga dili man pagkahuman wala na, dili na ta manarbaho, pas mo ta. Kumbaga, so ang ato ang tinguha is kanang makatrabaho ta kanunay. Nya daghan mang klase sa trabaho diya sa building. Nya nga to ang nakatunan kay usa lang. So dali ra mahuman. Kumbaga mamanday la, kumbaga balikon ako mamanday. Dali ra mahuman. Pagka human sa pandayonon wala na. So naa naman po ilain nga another nga kon ana. So ang nagkadiya nga trabaho unon dira kailangan nga makatunan. Magay nga na ang ako ang nasabdan no about passion niya. Kailangan ako nga makatuon sa lain-lain nga trabaho di So kay mao manay sa kingdom mao man jud day ato ang leadership no nga trabaho. Unya mo pasa pod sa uban nga wala pa makatun no. Ato nakatunan kay kita may nakauna, kumbaga naay mga bag-o, naay wala pa masayod. So ang atong obligasyon is mutudlo kung unsay atong nakatunan. So sa katao nga atong ikauban nga wala pa pod nga nasayod og nakay balo. Ngay nga na. Og so mo lang na, Ma'am Wing, maraming salamat. Na may daghan nga ano, pero nilang ko taman kay para maka-share pod ang uban. So maura na akong nasabtan about passion, no, leadership as a leader. Praise God. Dining Amen. Amen. Salamat, Pastor Ben. Praise the Lord. Okay na po yung insight na yan. Praise God. Si Pastor Ardel, parang wala po siya ano. Si Pastor Joseph, Father Joseph, nakita ko kanina Amora, nawala. Mahina ang signal. Praise the Lord. Okay, so proceed na po tayo sa ating mga ladies. Amen. Si Sister Dolores, hindi daw po siya makapag-insight. Sister Jean, parang wala rin to sa siguro. Si Sister Africa, andyan ka? Magandang gabi Amen. po sa ating lahat, mga kapatid. Pastor Nick, Pastor Felix, Amen. Sister Rowena. Maraming salamat po muli sa ating Panginoon sa ating natutunang ngayong gabi. Tungkol po dito sa Express Your Passion. Narinig po natin na ano po yung passion ay kung tayo ay may ano po yung may strong na ano ba yung passionate sa ating mga purpose ay hindi na po natin kailangan na hindi na po natin kailangan ang udyok ng ibang tao, kundi yung sarili na po natin, kasi sapagkat alam natin na kahit walang udyok ng ibang tao, basta ikaw ay tawag nito, yung mahal mo ang iyong passion, ay gagawin mo ito. At kung ano po yung ating nais gawin at kinagigiliwan, ay gagawin po natin ito ng buong lakas at buong puso. At dahil nga po tayo ay may kanya-kanyang hilig at interes, ay siya nating pagsikapan na gawin upang umunlad ito at magamit sa ikalalago ng kaharian po. At like me po, na kahit nung ako'y wala pa sa kingdom, hindi ko pa naririnig
yung ating mga napapag-aralan ngayon, alam ko po na sa aking sarili na yung hilig ko po yung ang pag-a-abroad po, na kahit anong trabaho na aking gagampanan, as long as nakaya ko po at yung alam ko po na marangal ito ay gagampanan ko sa kadahilanang ito ang sa palagay kong mabuting paraan upang matulungan ko ang aking sarili at ang buhay ng aking mga mahal sa buhay. At ganoon din po sa kapwa po natin na kung may mangailangan po sa ating mga tulong. Ngunit noon po, sapagkat wala pa ako sa kingdom, ang alam ko lang po yung pagdating sa salitang tulong, yung kung sino lang yung malapit sa iyo. Pero nung tayo'y nasa kingdom na po, na binuksan na po ng Diyos ang ating pananaw sa kanyang kaharian, natututo po tayo na tumulong din po sa kapwa natin. At ngunit noon pa man po, kahit na sabi ko po na wala pa ako sa kingdom, alam ko rin po ito yung parang nararamdaman ko sa aking sarili na yung balang araw, sabi ko sa aking sarili, naway hindi lang po ang aking sarili ang matutulungan, hindi lang ang aking mga kapatid, kundi naway makatulong din sa ibang kapatid po natin. At salamat sa Diyos sapagkat dito sa kingdom, binuksan niyang ating mga pananaw at yung binuksan din po niyang ang ating mga mata sa tunay na kanyang ebanghelyo ay masasabi ko po na lalo pa akong pinapalakas ng Diyos na lalong mahikayat na nasundin yung aking hilig nang hindi lang po para sa aking pansariling kapakanan, kundi maging sa kapwa ko rin po. And ayun po, naniniwala po ako na balang araw, hindi lang sa iilan lang ang maaabot ng bunga ng aking pagsisigasig, kundi sa maramihan din po. At at ito po ay isa sa talaga yung nakikita ko na vision ko, na kahit alam kong malayo pa, pero naniniwala ko na loloobin ng Diyos basta magpatuloy lang tayo, kahit na tayo minsan ay nasusubok, minsan nakakaramdam tayo ng panghihina, pero magpatuloy lang po tayo. Dahil kung tayo ay tumigil, hindi natin maabot yung ating mga pangarap o vision. Kasi kahit na ang Diyos ay handang tumulong, kung tayo ay hindi natin tulungan ang ating sarili, ay hindi rin po mangyayari yung kanyang kalooban. Kaya at alam ko rin po na kung ano man yung desire ng ating mga puso ay nakikita ng Diyos. At basta't naaayon lamang po sa kanyang kalooban, ay tiyak na tutulungan tayo ng Diyos na matupad ang lahat ng mga ito, yung ating mga passions. Kaya sa ngayon pa lamang ay ipakita na po natin yung ating mga hilig, at the same time po yung unti-unti ginagawa po natin. Ilang po, sister, ang aking message. Maraming salamat po. God bless us all. Amen.
Salamat, Sister Africa. Praise the Lord. Andyan ka, Sister Vanessa? Amen. Wala. Sister Jean, tsaka si Pastor Felix, wala po ano. Praise God. So, kung wala po sila, mga classmates, praise God, good evening. Ako na po yung last. Amen. So, mag-share po ako ng aking insight. Once again, thank you so much, Sir Nick, sa maganda pong lecture again tonight. So, yung nakachat ko po, praise God, yung express your passion, and passion comes from inspiration. Amen. So, nakita ko po kung gaano kahalaga ang pagiging passionate leaders. Amen. So, meaning to say, may mga kanya-kanya pong category or style o types ang mga leaders. But then yung sa atin po, yung sa lecture natin tonight is somewhat becoming a passionate leaders. Amen. So, ito po sa mga example ni Sir Nick, yung mag-spark po tayo ng innovation, mag-spark tayo ng inspiration at excitement sa ating sarili, at hindi lang sa ating sarili, ganun din sa others. Amen. So yung passionate leaders po, they inspire greatness. Amen. And don't easily make disruptive changes within themselves or the organizations where they belong or to the industry. Meaning to say, nakapokus po ang passionate leaders kung ano yung kanyang goal, kung ano yung desire niyang maging. Tapos meron po siyang tinatakbo na gusto niyang ma-achieve. Amen. And kita ko rin po na a passionate leaders is a people leaders who make things happen. People who are really excelling in their career or in their life. Amen. And then we have a strong passion of what we do. Katulad ko po dahil yung pagiging hoteliers po, example mo yung sarili ko, yung hospitality service na tinatawag. Ito po since nung bata pa ako na nakilala ko sa Panginoong Hesus, amen, yung na-convert nga ako sa UPC. So, ang passion ko po talaga is yung tumulong, amen, makatulong sa pag-improve ng buhay ng tao, whether kaibigan ba yan or kamag-anak, kapatid, pamangkin, relatives, amen. So, yung pagiging hotelier ko po, praise God, ito po yung naging passion ko na sa hospitality, yung magiging hospitable ka, yung magkakaroon ka ng service mind and service heart. And then sa passion po na yan, you can make a world of difference. Makaka-create ka ng mundo na may difference, yung naiiba yung magkakaroon ka ng inspiration, amen, na makatulong ka sa iba na mag-excel yung buhay nila or mag-excel yung career nila. Kasi mula po nung ako ay na-involve sa pagiging hotelier. Actually, hindi ang course ko po ay
hindi naman hotel and restaurant management po. Ang major ko po is industrial psychology. Amen. So through training and seminars about hotels po, doon ko siya na-improve, doon naging mas strong yung sa part na yun ng aking career. Amen. Kasi that time, nagkaroon ako ng maraming chances na mag-handle din ng mga lectures sa mga hoteliers, sa mga beginners, mga trainees or mga F&B staffs, mga waiters, mga ganyan, mga housekeeping staff, mga back-end staff, mga office staff po, sa accounting, sa human resource. Amen. So, I should say na nagkaroon din po ako ng type na passionate leader. Amen. So, praise God. All of those things is because of our great God. Amen. Because of His greatness to us. And through sa ating pag-aaral po, tama po yung sinabi ni Sir Nick na kailangan makapokus po tayo, magkaroon talaga tayo ng inspiration na magmumula sa ating passion. And then tama po yun na sobrang masyadong malawak pa itong inaaral po natin na kingdom concept, pero we have to focus more time on this one rather than yun nga sa mga religions activities po, praise God. Wherein minsan yung ating finances po naapektuhan or affected dahil sa dami po ng ating mga activities left and right almost every month. So praise God, may mga kapatiran po tayo naman na hindi naman sila ganun talaga capable financially. Praise the Lord. But then sa nakita ko po sa ating pag-aaral sa kingdom, hindi po magbabase, hindi po magbe-base ang ating pagiging leaders sa kingdom of God sa mga bagay na mga ganon, sa mga activities ng mga religion aspects. Amen. So kung balikan po natin nung andirito pa ang Panginoong Hesus, yung ang dami mga taong lumapit sa kanya na nagsabi na gumawa sila ng mabubuting bagay, nagbigay sila ng limos sa mga mahihirap or sa mga beggars, or siguro gumawa sila ng maraming mga klase-klase ng mga community service o mga activities, pero but then sinabi pa rin ng Panginoon sa kanila na depart from me dahil hindi ko kayo mga nakikilala. Amen. So praise God with this leadership nating lecture and kingdom concept. Talagang masyado po siyang deeper po, kasi nakikita natin talaga kung ano yung importance, kung ano yung value, at most of all kung ano ba talaga yung tamang pamamaraan, amen, ng ating paglilingkod, yung tinatawag natin na ministry. Amen. Praise the Lord. So thank you so much, Sir Nick. Napaka deeper po talaga ng ating lecture. Marami po kaming nakaka-catch up na mga every lecture, every night ng lecture natin. Marami po tayong nakaka-catch up na mga important things, mga valuable, tangible matters na knowledgeable na mga matters na about the kingdom concept and about being a leader in the kingdom of God. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa tanan. Back to you po, Sir Nick. Any additional po? Salamat, Anything? salamat Ma'am Weng for hosting the insights. And
kay Brother Felix, Jean, at yung nasa trabaho na kahit nasa trabaho nakikinig. So God bless us all. And salamat sa mga nandito ngayon. So, Mm. we just do it this, no? It hinahinay lang. And we believe that we grow more deeper on this foundational part of our leadership. So, sa gabing ito, to close this episode, may we ask Father Junjun Jagoni from Malita to kindly close us in the word of prayer. Praise God, pasalamat ta. Ginoo, salamat Lord sa gabing ito. Ang among mga nakatunan Lord, nakabase kini sa imong gingharian Ginoo. Gamit namo kini sa mga katuyuan nimo Amahan, anong imo kaming gipili Ginoo nga magatuon ni mga pagtulunan nga makahatag kini Amahan o kining influence ngadto sa mga tao Lord God, mula pa diha ang mga pulong na pasi padaig ng pangalan Ginoo kung ano yan sa kabuhi sa mga kinabuhi sa kanamo Lord sa kinabuhi Amahan ikaw yung Nawala ka po, Pastor Junjun. Praise God. Okay. Salamat Lord. Ang dungog himaya akong ibalik diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Daghang kay salamat sa tanan. Salamat, Ma'am Weng, Sister Dali from Canada. Praise the Lord. Amen. Amen. Thank you. Salamat po sa tanan. Praise God. Good night. Thank you, Pastor Nick. Maraming salamat po sa inyo lahat. See you next week.